Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, no? Ito hong pagdedma ho ni Vice President Sara Duterte, ano? Dito ho sa reconciliation offer po, ano? Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Mantakin niyo mga kabida, ha? Sinabi po ng Vice Presidente, hindi niya priority ito hong reconciliation offer ng Pangulo. Okay? Mantakin nyo, Pangulo na po yan. Tapos sasabihin po ng Vice Presidente po mga kabida, hindi ho niya priority yan. Ano? So anong ibig sabihin po? Hindi po interesado ang Vice Presidente dun po sa reconciliation. Ano? Okay? Sa akin, yun yung pagkakaintindi ko po, ano, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po. Ano? Ito pong balita mula sa GMA News Online. VP Sara, reconciling with Marcos not a priority. So, hindi ho prioridad. Para bang set aside muna yan. Kasi ho, wala sa aking listahan yan. No? Para gawin ko yan. Mga kabida. Parang ganun eh. Ito, pabasahin ko lang po. Ito pong balita ng GMA News Online. Ano? Vice President Sara Duterte said she is not prioritizing talks of reconciliation with President Ferdinand Marcos Jr., saying welfare of the public matters more than personal issues. Ang ibig sabihin po niya, mas mahalaga po ano, ito hong public matters kaysa personal issues. Ano? Kasi ang tingin siguro niya dito ho sa reconciliation offer is personal issue po ito, ano? Mga kabida. Pero mas uunahin pa raw niya ito hong taong bayan kaysa ho dito. Okay? So, eto pa. Unang-una, ito ang sabi ng Vice Presidenta, ha, mga kabida. Hindi mo na siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema. Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin, she told reporters during an ambush interview at The Hague. Ayan. Yun ang sabi po ng Vice Presidente po mga kabida. Ano po? Okay? VP Sara's comment comes days after Marcos disclosed that he is open to reconciling with the Dutertes. Sabi po ng Pangulo, oo, ako ayaw ko ng gulo. Gusto ko ng magkasundo sa lahat ng tao. Mas maganda. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko ng kaibigan. Marcos said in an interview with broadcaster Anthony Tabierla. Ayun. So, sa akin pong interpretasyon ho dito, mga kabida, in my own personal and humble opinion, ano, wala hong interest po si Sara Duterte na makipag-reconcile po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano. Yung sinabi po niya na mas mahalaga po ang issues sa taong bayan kaysa dito ho sa personal. Siguro, isang paraan lang po yun para sabihin po niya na wala po siyang interest, ano, mga kabida. Kasi, look, sino bang magka-interest po, ano, sa sinapit po ng kanyang pamilya, mga kabida, lalong-lalo na po sa kanya pong ama? Ano? Do you have that guts na makipag-reconcile ang pamilya mo doon po sa tao na tingin po ninyo o tingin po ng pamilya mo na responsibilidad o may responsibilidad doon ho sa paghuli at pag-surrender po ng kanyang ama doon po sa International Criminal Court? Diba? Okay lang sana yun mga kabida, yung pag-aresto ay dinaan po sa legal process, ano? Ang tingin po sa nangyari po illegal po ano? Okay, kung pagbabatayan po natin yung resulta po ng investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations po mga kabida, no? Sa ilalim po ni Senator Amy Marcos, malinaw po na meron pong paglabag doon ho sa karapatang pantao, ano, ng Pangulo o dating Pangulo, ano? At pangalawa, yung due process, ano, hindi ho binigay po sa dating Pangulo. At meron pong mga batas na nilabag
mga kabida, hindi lang po mga batas po natin sa Pilipinas, kundi pati na rin ang batas po na pinagbabatayan po mga kabida ng International Criminal Court. Ito hong Rome Statute, mga kabida. Okay? Tapos ito pa pong impeachment na isinampa laban po sa Vice Presidente, yung harassment po sa pamilya Duterte, mga kabida. So ito, mga simpleng bagay lang po ito, pero malaki na po ang damage dun po sa panig po ng mga Duterte po, mga kabida. Okay? And do you think gustuhin po ng pamilyang Duterte na umuo doon ho sa offer? At saka pangalawa, hindi pa po offer yun, para sa akin, kasi hindi ko makukonsider na offer yun, mga kabida, kasi hindi talaga ang Pangulo ang kusang pahiwatig niyan. Okay? Para po sa akin, hindi po makukonsider na offer yun, kasi para bang sumagot lang po yung Pangulo dun ho sa tanong po ni Katunying, Handa po ba siyang makipag-usap, makipag-ayos sa mga Duterte? Ang sabi po niya dun why not? Okay? Hindi po offer yan. Ang offer, pag sinabi mong offer, yung mismong Pangulo nagsabi, okay, gusto ko nang makipag-usap doon ho sa mga Duterte. Ayaw ko ng kalaban. Okay? Tapusin na natin to. Mag-usap po tayo. Okay, yun yung offer. Pero pag sinagot mo lang yung tanong po ng isang media personality, kung handa ka bang makipag-usap doon ho sa mga Duterte, hindi yun offer. Para sa akin po. Kaya siguro, hindi ho interesado po si VP Sara po doon kasi walang offer Unang-una, walang offer Okay? Wala pong offer, mga kabida. Response lang po yun doon sa tanong ni Anthony Taverna, mga kabida, yung sagot po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? So ito pa lang, malinaw po na sinumpalpal po ni VP Sara, mga kabida, yung sinasabi hong offer po ni PBBM. Okay? Kasi unang-una, wala hong offer Okay? Ini-insist ko talaga yan, walang offer na nangyari. Kasi hindi yun offer yung sinagot ni PBBM Sagot lang yun sa tanong po ni Katunying, mga kabida. Kaya nagtataka nga ako kung bakit sinabayan at sinakayan yung sagot ni PBBM na may offer daw ang Pangulo na reconciliation. Hindi, walang offer. Para sa akin wala pong offer, mga kabida. Hindi yun offer. Hindi ko makukonsider na offer yun. Kaya ang paliwanag ko nga doon sa offer pag sinabi mong offer, may offer, mismo ang Pangulo ang labas po, ang nagsabi po na tapusin na natin to, itong bangayan, VP Sara, gusto ko na pong tahimik na buhay at gusto ko pong magtulungan ho tayo. Okay, wag na po tayo mag-away. Okay, kailangan pong magkasundo na po tayo. Yun yung offer. Handa ba kayong makipag-ayos sa mga Duterte? Yun yung tanong Tapos ang sabi po ng Pangulo, why not? So malinaw po, mga kabida, hindi ho priority ni VP Sara ito hong reconciliation. Kasi unang-una, wala hong offer mula sa presidente. Tsaka kung mapapansin mo dun ho sa tanong po, dun po sa sagot po ni PBBM, mga kabida, hindi naman talaga direkta dun sa mga Duterte. Ang sabi niya sa lahat. Di ba? Gusto po niyang makakasundo ang lahat. Yun yung sabi po ng Pangulo, mga kabida. Okay? So, para po sa akin, malinaw po yung mensahe po ng Vice Presidente. Hindi niya priority yan. Okay? So, wala po siyang interest, mga kabida. Okay? Wala po siyang interest po dyan. So, since wala pong interest, status quo po, Hindi man talaga kailangan na mag-usap itong dalawa para magkasundo. Okay? Para sa akin. Okay? Basta ang importante lang po doon, nagtatrabaho si VP Sara, nagtatrabaho si PBBM, at yung goal po nila, magkapareho po para sa taong bayan, okay na po yun. Walang problema yun. Okay? Not necessarily, you have to talk to each other and then discuss about reconciliation, It doesn't follow, mga kabida, Gawin na nila yung trabaho po nila.
Okay? Basta ang goal dun ho sa trabaho po nila mga kabida is para sa kapakanan po ng taong bayan at ng Pilipinas. Okay na po yun. Parang nagkasundo na rin sila dun. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.